First time to have a glimpse of FPRRD's humble house in Davao. Oy, humble house! Protector ng drug lords. Protector ng drug lords, may humble house. Mamaya na kayo, guys. Mamaya na kayo mag-comment. Ayan. Anyway, pwede pala talagang maging presidente na hindi magpayaman. Oo, may he serve as an example to the youth who want to enter public service. Alam niyo mga kotsero, hindi ako naniniwala na this is the first time, number one. Pangalawa, hindi rin ako naniniwala na ito yung totoong bahay ni Digong. Hindi ako naniniwala. Promise. Baka andyan lang yung opisina niya. I don't think that's his real house. Serious. I mean, malay natin, nagko-commute siya dyan. Malay natin, hinahatid siya dyan every morning. Tapos aalis din sa hapon, uuwi sa totoong bahay niya. Diba? Seriously, hindi ako naniniwala yan ang totoong bahay niya. Bago kayo magsabi na merong si Digong ay hindi nagpayaman, ano muna, challenge accepted muna kayo dapat sa labasan ng salin. Labasan muna ng salin, Digong. Kasi hanggang ngayon, misteryo pa rin yung salin ni Digong. Misteryo pa rin yung salin ni Digong. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung magkano ang iniyaman niya simula nung siya ay naging presidente. Hindi nyo nilalabas eh. Paano kami maniniwala sa inyo na hindi siya nagpayaman? Actually, mga kotsero, hindi rin naman accurate na measure ang salin. But at least, makakakita ka ng makikita mo yung pagdagdag ng kayamanan nila habang tumatagal sila bilang Pangulo. Makikita mo yung dagdag. Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo mag-shoutout muna sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagay nyo yung account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Sali naman dyan. Diba? Kung kayo gusto nyong ipadrag test si PBBM, Attorney Harry, kami naman, simple lang gusto namin makita yung salin ni Digong. Patingin naman ang salin dyan, oh. Patingin nga ng salin ni Digong. Patingin. Labas ang salin ni Digong. Para makita namin. Hindi nga natin alam kung nagsasubmit pa ba siya ng salin eh. For the yung last 3 years niya. Bakit? Nakatago eh. Diba? Labasan muna ng salin. Alam niyo mga kotsero, nakalkal ko to sa online. PCIJ. Google Drive. Lahat to ng salin ni Digong simula 1997. Ayan, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Ang tagal niya naging mayor, oh. Sunod-sunod, oh. Walang term limits, ha. Teka. 3 years. 3 years. Okay. Tuloy-tuloy, oh. Hindi siya nagtigil ng term, oh. O baka iba na to. Baka vice mayor na to. O, mayor pa rin. O, diba? Tindi, diba? Tindi mo, boy. Tindi mo, boy. Game. Ang pinakahuli niya, mga kotsero, ito, June 2016 na salin. Ito yung before siya maging presidente. 29 million ang kanyang total assets. 25 million pala. 25, yan pala yung humble, may 25 million. Diba? Ako nga walang 1 million eh. Ako nga walang 1 million eh. Tapos siya may 25 million. Wow, ang humble ah. Wow, ang humble ah. Talaga ba? Wow, mahirap pala yun. Ano bang standard nila na mahirap? Kasi alam ko yung mahirap yung yung tao dito, ang nakakain lang sa maghapon ay halagang 64 pesos. 29 million. Ayos ah. So from 25 million to
29 million in 1 year. Oh, di ba? Oh, tumaas agad ang assets niya ng 4 na milyon, mahigit. Isang taon pa lang yan. Lang yan, cash on hand, liquid o very liquid. Cash on hand or in bank. 19 million, very liquid si Digong. Wow! 19 million, guys. Yan ba yung mahirap? Yan ba yung simple? Hindi simple yan. Walang ganyang simple. Huwag nyo kami utuin. Lang yato mga to. Lang yato si Harry Roque. Utuin pa tayo. Tsaka tinan nyo yung properties niya. Tinan nyo Tinan nyo 4 yung lote niya. Lot 7, Block 11. Lot 8, Block 11. Lot 9, Block 11. Lot 10, Block 11. Ibig sabihin, mga kutsero, 4 na lote yan. Ibig sabihin, isang buong block ang laki ng kanyang property. 4 na lote yan, Buti nga, hindi nakalista kung anong square meters kung anong sukat So, ibig sabihin, lot 7, 8, 9, and 10. 4 na loteng magkakatabi. Ilang square meters? I don't know. O sabihin na natin sabihin natin pinakamaliit na livable, 150. Sabihin na natin. 150 square meters livable na pwedeng pampamilya. Isang lote, 150 square meters. Sabihin na natin gano'n na example lang 'yun. Hindi ako sigurado. Ilan na agad 'yun? 600 square meters? 600 square meters, guys. Yan ba ang humble? Yan ba ang simple? Langya. Nag-uutuan na tayo dito. Sabi ni Marco, cash on hand lang yung 19 million sa 29 million. Cash on hand. Nasa bangko daw sabi niya. Sabi niya sa alin niya. Kung sa Davao yan, can be more than 300 square meters per lot. Sige. Sabihin nating 300 square meters. Ilan agad yan? Di konti na lang. Naka 1,000 square meters ka na. Base dun sa sukat ni Ma'am Rizalina Baluyot. Kung sa Davao daw kasi, more or less, nasa 300 square meters. Malaki nga yung 300 square meters pang na yun Sukat pang Ayala Alabang na yun 300 square meters? Sukat Ayala Alabang na yun, guys. Oo. Pero sa kanya, 4 na ganun. Ilan na yun? 1,200 square meters? Huwag na tayo maglokohan. Hindi simple yan. Baka mukhang simple lang dahil sa gate. Pero hindi simple yan. Naglolokohan tayo. And mga kotsero, ito kasi kaya hindi na nagpalabas ng, tignan nyo, ang pinaka-latest niya is 2018. Actually, received pa nga to hindi pa to yung 2018 na salin niya. This is the 2017 salin. 2017 pa to. Tapos, 2 lang ang sasakyan niya. Isang 1978 na Volkswagen, tsaka isang Toyota RAV4. Hindi ako naniniwala. Baka hindi sa kanya nakapangalan. Mga kotsero, yan lang yung nakapangalan sa kanya. Hindi pa natin alam kung ano yung mga nakapangalan sa ibang tao. So, tigilan ako. Huwag tayong magpa-auto. Simple. Harry Roque, attorney, tigilan mo na yan ganyan. Nagawa mo na kaming tanga Imagine, 1,200. Assuming na 300 square meters. Kung 300 square meters, 1,200. Oo. Kahit i-250 mo ilan agad yun? 1,000 square meters pa rin. 4 na loto yun Simple. Tigilan nyo kami. Hindi sila simple. Pero ito mga kotsero, kaya rin nung sakto, nung nakita ko tong post na to, naka-livestream si Harry Roque. Naka-livestream. Naka-livestream. Ano nangyari? Nahuli natin yung livestream niya.
Na-curious ako. So, pinanood ko siya ng slight. Konti lang. Tapos, in-stop ko na kasi nairita na ako. Tapos, sabi ko sa sarili ko, ganun? Sige. Iaano ko na lang. Gagawin ko. Iritahin natin ang mga sarili natin. Tingnan. Painggan natin kung ano yung mga bagong pakulo nila dyan sa kabilang kubol. Kasi, kung meron mang isang tao na lagi nagsispill the tea sa mundo ng mga Duterte Balahura supporters, si Harry Roque yun. Oo. And base dun sa mga una ko narinig, moka. Pinag-uusapan na nila yung endgame. Uy, marbles. Oo. Avengers pala ang drama nito. May endgame. Napanood natin yung endgame nila. Nandamay pa raw ako. O, syempre, sama-sama tayo dito. Sama-sama tayo sa hirap at sa ginhawa. Okay, manoorin natin ulit, guys. Alam nyo naman po, nabiyak na ang unit team. Okay. At ngayon po, parang meron na talagang engkwentro sa panig ng Marcos at ng Duterte. Dahil sa parte ng mga Marcos, anong ginagawa nila sa mga Duterte? Wait lang, magko-comment lang. Umpisa pa lang. Comment na ako agad Torny, bagay yung shirt mo sa kulay nyo dyan sa Duterte. Di ba berde kayo? Berde yung kulay. Kaya ka nagberde Kasi berde ang kulay ng mga Duterte kasi. Bagay po yung t-shirt nyo. Representative of your clan. Bagay po, bagay. It really describes, it really describes the Duterte camp. Bagay na bagay po. Opo, yan po talaga kayo. Opo. Kalmahan nyo lang po. Yan po talaga kayo, attorney. Ganyan po si Duterte, ganyan po si Rodrigo Duterte, ganyan si Bongo, ganyan si Bato de la Rosa, ganyan si Sara Duterte, ganyan si Baste, ganyan si Pulong. Lahat kayo dyan sa parte na yan. Ganyan po kayo. Parang yan yata ang mascot. Team mascot, Team Crocodiles. Tuloy na natin. Unang-una, nandyan yung planong i-impeach si Inday Sara. Nandyan yung planong ipakulong si Inday Sara at si Presidente Duterte. Uniform. At yung mga naging general na naging loyal kay Presidente Duterte, kasama na nga si Bato de la Rosa. Nandyan yung sa akin. Yung paninira sa akin at yung sinasabi. Natawa siya sa sarili niya. Nandyan doon yung sa akin. Iniimbestigahan ka na nga, tawa-tawa ka pa. Sabi na ako daw ay guilty ng syndicated human trafficking. Sino man tinrafficking ko, no? Excuse me, no? O, di sa korte ka siyempre, papaliwanag. nandyan din ngayon yung paratang ng droga laban kay Congressman Pulong at saka kay Attorney Mans Carpio na ang asawa ni VP Sara. So ano pong malinaw? Ang malinaw po talaga, talagang pilit na pinakukulong, hindi lang sinisira ng Marcos administration ang mga Duterte. Pero sa mga Duterte naman, hindi mo naman aasahan yan na uupo-upo lamang at tatanggapin ng mga suntok, no? Siyempre, nandyan yung paratang na wala sa tamang pag-iisip ang ating Presidente Marcos Jr. dahil sa pinagbabawal na gamot na alam naman natin na sinabi na nung una ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. O, tinan mo, self-defeating ka doon, Torny. Sabi niya, kaya lang doon nagre-react ang mga Duterte kasi inaaway doon ng mga Marcos. Oo, kasi pinapa-impeach, tapos pinapakulong sa ICC, etc., etc. So sabi niya, nagre-respond lang naman daw doon ang mga Duterte. Pa-react na sana ako Sabihin ko sana, talaga? Nagre-react lang kayo sa mga ginagawa sa inyo ng administration? Talaga ba? Baka nakakalimutan nyo, kayo nag-umpisa. Oo, hindi pa nga presidente si Bongbong Marcos, inumpisahan na ni Digong. Buti sinabi niya, buti na-acknowledge niya, inunahan niya yung kanyang sarili.
Oo. Na-remind niya siguro yung kanyang sarili, no? Oo, binara niya yung kanyang sarili. Kasi hindi pa tumatakbo si PBBM. Hindi pa tumatakbo si PBBM, binibira na siya ni Digong. 'Di ba? Eh, kakasabi lang ni Harry Roque. Kandidato pa lang si PBBM, binibira na siya ni Digong. Hindi nga siya pinapatulan ni PBBM eh. Hindi siya pinapatulan. Pumato lang si PBBM nung medyo abuso na kayo. Oo. Nung nagsalita si nung sa Maisog, nagsalita siya tapos biglang sinabi, Marcos adik. Yun, doon na pumatol si PBBM. Sabi niya, it's the fentanyl talking. Tapos nag-iyakan kayong lahat. Imagine, simple-simpleng salita. Oh, naparea kayong lahat. Tindi guys, ang tindi. Oo, mali po yung kwento nyo, no, Attorney Harry Roque. Mali po yung kwento nyo. Ang naalala ko pa nga, nung inakusahan ni Digonggong si PBBM na nagko-cocaine nung panahon ng eleksyon, sumagot agad si PBBM sa pamamagitan ng drug test. Baka nakakalimutan nyo na yon. Hiling kayo ng hiling ng drug test noon. Dati pa siya nagpa-drug test. Kayo nga, simpleng tato, hindi niya maipakita eh. Papakita nyo lang likod nyo, hindi nyo kayang gawin. Oh. So kung kung kayo ay nagiging, kung mainit ang mata ng lahat ng Pilipino sa inyo ngayon, it's your fault. Kasi naglabasan na lahat ng kalokohan nyo. Naglabasan lahat ng kalokohan nyo. Sorry kayo. Mas may utak naman ng Pilipino kaysa iniisip nyo. Ang iniisip kasi nitong mga to, bobo tayong lahat. Akala nila, ay hindi, love nila si Digong, hindi nila iisipin yan. Hindi. Ang love namin ng Pilipinas. Pinas muna bago kayo. Pinas muna bago politiko. Sorry kayo. Dahil doon, hindi na kayo makakaulit. Last nyo na yan. Nandyan din yung hindi walang kakayahan dahil nga sa paggamit ng pinagbabawalang gamot na malutas ang problema ng nagtataas ang presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at saka yung mababang mga sweldo. So ano nga ba ang mga scenarios ngayong mukhang nagbabanggaan ng mga higante sa larangan ng politika ng Pilipinas? Well, siyempre, ang obvious scenario dyan, mananaigang Marcos. Ano ang ibig sabihin? Pag nanaigang Marcos, kulong ang ICC ang Presidente Duterte. Mai-impeach si Inday Sara at pwedeng makulong din. Makukulong ang Manscarpio at saka ang Pulong Duterte. At baka makulong din si Harry Roque, ang tanging Duterte na hindi Duterte ang apelido. Yun ang pinakamasaya. Pag nakakulong ka na. Yun ang pinakamasaya. Parang ang ganda ng lahat ng sinabi ni Harry Roque dun eh. No? Torny, yun yata ang pinakamasayang senaryo. Yun ang pinakamagandang senaryo. Kasi, pag nakakulong si Digong, tsaka lahat ng involved sa war on drugs, nakakuha ng hustisya yung mga biktima. Pag nakakulong ikaw, dahil sa involvement mo sa Pogo, di nakakuha ng hustisya yung mga tao na naging biktima ng human trafficking. Pag na-impeach si Sara, hustisya sa amin yan na bumoto sa kanya pero inuto niya kami. Binudol niya kami. Oh, so, para sa amin, na mainit na ang mata sa mga Duterte, ano yan? Happy kami dyan. Yun ang gusto namin. Happy kami dun. Kasi it's reckoning eh. It's really reckoning. Nabigyan ng hustisya lahat. Nabigyan ng hustisya yung mga biktima ng war on drugs, nabigyan ng hustisya yung mga biktima ng Pogo, nabigyan ng hustisya tayong 31 million na bumoto, 32 million na bumoto kay Sara Duterte dahil sa pangako na susuportahan niya ang presidente natin sa umpisa hanggang sa huli. Tuloy natin. At may posibilidad na dahil nga pag nakulong si BP Sara at matanggal BP sa pagiging BP, mag-a-appoint ng
Vice President ang presidente. At siyempre, sino pang i-appoint ng Marcos Jr. kung hindi si Speaker na bilang Vice Presidente. Yan ay Illegal ba yun? Illegal ba yun? I don't think it's illegal. I mean, kahit sino. I mean, kapag not just Martin Romualdez. Ako, I don't like Martin Romualdez. But I'm just saying, if he appoints, kung si Presidente ay mag-appoint ng isang tao dahil natanggal si Sara, illegal ba yun? Diba? Can you prove it is contrary to law, morals, public policy, and public order? Paano kung hindi appoint si Martin Romualdez? Paano kung si Chis Escudero maging vice presidente? O di iyakan kayong lahat. Pahiya pa kayo. Puntahan nyo sa Article 7. Saan nyo dun? May naka-prescribe dun. Kapag natanggal ang vice president. Nasa constitution na yun. Alam ni attorney yan. Alam ni attorney Ari Roque yan. Diyos ko, professor ng constitutional law yan. Alam niya yan. Constitution tsaka political law. Alam niya yan. Alam niya yan. Pero again, ito ang iisipin natin lahat mga kotsero. Itong mga abogado na to, hindi ho tanga yung mga yan. Hindi ho bobo yung mga yan. Hindi ho tanga yung mga yan. Isa po sa mga skills, tulad nung si Torion, hindi ho bobo yun, hindi ho tanga yun. Isa ho sa mga skills na natututunan ng mga abogado ay samantalahin ang pagiging ignorante nating lahat ng kanilang mga kalaban sa mga aspeto ng batas. Samantalahin talaga nila yun. So tayo mga kotsero, ang kalaban nila ngayon. Tayong mga hampas lupa ng mga sibilyan. So sinasamantalan nila ng mga katulad ni mga abogado na hindi ipinapaliwanag ng maayos yung kung paano tumatakbo ang batas. Sinasamantala ho nila yung ating pagiging ignorante. Siyempre hindi naman tayo lahat nakakaalam ng mga sinasabi nila, nakakaintindi. And tulad nung kay Torion kanina, pinost ko nga sa pinost ko sa Facebook page ko parang violation daw ng Code of Ethics, Code of Conduct, at Code of Ethics yung sa yung pagbibigay ng bounty kay Apollo Kibuloy. Oo, violation daw yun ng Code of Conduct. Mga kotsero, una, hindi naman DILG ang tumanggap ng pera. So ba't nila sasabihin na tumanggap ng gifts or any financial or nagkaroon ng financial gain ng DILG? Hindi naman DILG ang tumanggap ng pera. At wala po sa transaksyon ng pagbibigay ng reward. Ang ginawa lang ng DILG ay in-announce nila na may reward from a private individual. So si private individual ang magbibigay diretso doon sa aawardan ng reward. Anong involvement ni DILG? Wala. Nag-announce lang siya. Nag-announce ng huli at sinabi lang dito sa private individual kung kanino ibibigay yung pera. That's it. So is it contrary to law, morals, public order, and public policy? Kailangan patunayan nyo ni Attorney Torion. Tapos sabihin niya, pwede na nilang grounds for impeachment. I-impeach mo si DILG secretary? Paano aabot sa presidente yun? Sige nga. Weird. But anyway, tuloy natin to. Kung mananaig ang mga Marcos. Kung mananaig naman ang Duterte, abay, siyempre, mauupo bilang presidente, bilang constitutional successor ang VP Sara. Posible na makaukulong ang mga Marcoses, hindi lang po dahil sa pinagbabawal ng droga, kundi na rin siguro doon sa korupsyon at lantaran na smuggling. Paano napunta sa Marcos yung smuggling? Paano napunta sa... Kasi di ba ang alam ko nag-smuggle si Man Scarpio daw, tsaka si yun ang sabi sa balita. Si Pulong daw, tsaka si Man Scarpio nag-smuggle. Buti nga sana kung smuggle ng masama na ngayon nag-smuggle ka pero nag-smuggle ka ng drugs. Mas masama yun. Anyway, tuloy natin. At siyempre, tanggal ang speaker, palit ng speaker of the House, pati po siguro ang Senado mapapalitan. Alam niyo naman kasi talagang merong basbas po ang mga opisyalis ngayon ng Senado ng ating Malacanang. Wait, patapos na talaga ang term ni Martin Romualdez. So para siya, patapos na yung term niya next year.
sa ibang posisyon na sa ibang posisyon na siya tatakbo. So, malamang sa malamang, itong sinasabi ni Attorney Harry Roque is already moot and academic pagdating ng panahon na yun. Yan ay kumananaig naman ang mga Duterte. Pero meron pang third scenario. Ang third scenario ay pwedeng magkaroon ng political settlement. Siguro, malabo yan. Mag-uusap ang dalawang panig Di para hindi madugo, di live and let live na lang silang dalawa, no? At susubukan na maibalik yung samahan dati, no? Di mangyayari yan. Pero mukhang malabo po ito to. Dahil talagang hindi po papayag ang mga tambaluslos na mawala sa eksena. Hindi ba si Digong ayaw mawala sa eksena? Presidente na siya ng 6 na taon. Tapos ang gusto pa niya ngayon yung anak niya maging presidente. Hello? Ang tigas na, medyo matigas ang fest natin, John. Statement na yan. At hindi sila papayag na magkaroon sila ng kalaban pagdating ng 2028. At hindi pa naman nila ina-abandon yung idea na mag-charter change para nga maging parliament ng maluklok sa pwesto ang kanilang presidential insan. Pero yan ay third possibility. Abay, meron pang fourth possibility. Ang fourth possibility, mabubwisit ang militar sa nangyayari ngayon at gagalaw sila ala Thailand and Burma at sasabihin, ang gugulo ninyong mga politiko kayo. Ang daming problema. Ay nako, kami na ngayon ang mamumuno at magkakaroon ng military junta. Yan po ang nangyari ngayon sa Thailand at yan din ang nangyayari sa Burma. Di ba nangyari sa Thailand ngayon? Di ba Burma lang? Mangyari yan, Kasi dito sa Pilipinas, People Power 1 and People Power 2, talaga namang gumalaw ay militar. At nang gumalaw ang militar, ibinigay lang nila sa civilian ruler. Kay Cory Aquino na nagdeklara ng revolusyon. Naghunta ba sa Thailand? Di ba kakapalit lang nila ng Prime Minister? Prime Minister. Hindi ko alam yung sa Thailand kung mayroong recent na junta sa Thailand. Ang alam ko yung junta, yung sa yung sa Myanmar. Oh. Noon pa, kala ko recent. Noon pa pala. Kala ko recent eh. Diyos ko. 2014. Okay. 2000s para. 2014. Okay. Diyos ko. Sana sinabi na lang niya yung Myanmar para di ba mas recent. Ay, tuloy natin. Government at kay GMA na naging constitutional successor. Bangladesh, pero alam niyo po, ang recent. Nung pinayagan nating makialam ang militar ng First People Power, talaga pong sumunod na tayo sa yapak ng Thailand na nakikialam na ang military sa politika. So, meron din pong posibilidad. Thailand is a monarchy eh. Although they have a parliament, pero yung parliament nila, if I'm not mistaken, I could be wrong, pero ang alam ko, yung parliament nila is yung parliament nila is under the monarchy. Yun yung alam ko. Yun ang pagkakaintindi ko. So, imposibleng magkakaroon ng military rule sa Thailand. Abilidad na kapag ang militar ay nakialam, sila mamumuno at sila magbubuo ng military junta. Ibig sabihin, wala nang halal na opisyales at siguro magkakaroon na lang ng eleksyon na baka isabay sa 2028. Pwede bang magkaroon ng constitutional succession? Pwede namang siguro na dahil ayaw nilang pulaan ng buong daigdig, paupuin itong constitutional successor na si Inday Sara Duterte. Pero kung ito po talaga ay kudita, wala pong basihan na yung constitutional succession. Bakit? Pilit na pilit yung Sara Duterte doon na nila yung saligang batas. So wala rin karapatan si Inday Sara Duterte na umasa na siya magiging constitutional successor. Or posible naman na parang Angie Reyes formula, no? Na magwi-withdraw ng support ang militar, pero hahayaan nilang mag-take over yung constitutional succession at hindi magdedeklara ng revolutionary government. Angie Reyes mo pa, hindi mo na lang sinabing Cory Aquino. Angie Reyes formula mo pa, Cory Aquino yun eh. Nagkaroon ng military uprising tapos in-install yung constitutional successor. Cory Aquino yun eh.
GMA din. Well, si GMA, iba yung, well, ano ba tong kay GMA? Yung kay GMA kasi mas complicated eh. Yung kay GMA kasi mas complicated. Ang straightforward na na talagang in-install ng military was si Cory Aquino. Yung kay GMA, complicated siya kasi may angulo kasi yun ng resignation ni ERAP. Din yung angulo nun eh. Kaya lang nakapag-install kaya lang nakaakyat sa pagiging presidente si GMA is because kumampi yung military kay GMA and then nag-resign si pangalan niya, si ERAP. So, medyo medyo hindi ganun ka straightforward yun. Hindi ganun ka straightforward. Pero yung straightforward talaga na nag-install ng constitutional successor, actually, hindi pa nga constitutional successor. Si ano pa nga yun? Kung constitutional successor, dapat si Tolentino. Ay, hindi. Tama Tolentino ba? Yung may VP ni Apolacay nun. Alimutan ko eh. But anyway, yun yung straightforward na in-install talaga ng military. Si Cory Aquino. Pwede rin si GMA, baka kaya siguro Angie Reyes. Angelo Reyes. GMA. Pero hindi straightforward yun eh. Yung straightforward talaga yung kay yung kay pangalan niya. Yung kay Cory Aquino. Baka iniwas lang niya. Baka iniwas lang ni Harry Roque mention si Cory Aquino para hindi ma-associate si Sara Duterte kay Cory Aquino. Pero kung tutuusin, tsaka sinabi niya Angie Reyes formula. Pwede naman niyang sabihin kung gusto niyang, abogado naman siya, alam naman niya yung yung GMA doctrine. Yun yung GMA doctrine eh. Sa Supreme Court decision. GMA doctrine. Ewan ko lang kung mag-work pa yun ngayon. Although matagal na nilang pinag-uusapan yan. Sabi ko nga sa inyo eh. Merong isang high-profile DDS na nagsabi sa amin yan. Yun ang kanilang gagawin talaga. After the second year of PBBM. Ang sinabi niya sa amin, gagawin natin yung GMA doctrine. Natin. As if kasama naman nila ako. Inassume nyo na kasama nyo ako eh. Hindi nyo ako kasama. May sarili akong utak eh. Hindi ako katulad nyo. Hive mind kayo. Ako hindi. But anyway, pagkaupo pala ni PBBM nun as in siguro a few months after PBBM became a president. Mga 3 or 4 months. High profile DDS personality yung nagsabi sa akin. 4 months 3 to 4 months into the presidency, pinaplano na nila kung paano nila i-impeach si presidente. Kung paano sila magdi-distab. 3 to 4 months pa lang See? Sira ulo talaga itong mga ito eh. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang Senado at Kongreso, tuloy-tuloy ang Korte Suprema, ang magpapalit lang ay ang presidente. Pero sa tingin ko, malabong mangyari yan eh. Kasi ang tingin ng military ngayon, base dun sa kanilang mga public statement, masyadong korap na ang Kongreso. Mantakin ninyo, yung dating nababalita na 10% SOP sa kalye at saka 5% na SOP sa building, ngayon daw, as high as 50%. 50% na. So, ibig sabihin, pati Duterte administration may 10% na SOP? Really? Duterte, akala ko ba anti-corruption ng Duterte? Bakit meron 10% SOP, attorney? Kasi sinabi niya yung dating 10% na SOP, ngayon ay 50% na. Ay, so meron palang dati. Ano po yung dati? Ay, attorney. Ulitin natin. Attorney naman, huwag mo na masyado ibisto. Malabong mangyari yan eh. Kasi ang tingin ng military ngayon, base dun sa kanilang mga public statement, masyadong korap na ang Kongreso. Mantakin ninyo, yung dating nababalita na 10% SOP sa kalye at saka 5% na SOP sa building, ngayon daw, as high as 50%. 50% na. See? So, kung ina-assume niya na totoo yung 50%, di most probably, totoo din yung 10 and 5%. Focus ulit natin. Yan. The official uniform. The official mascot of the DDS.
10% sa kalsada, 5% sa building. Yan. So ano pang matitirang budget para sa proyekto ng taong bayan? Ubus na. So mukhang malabo na magkakaroon ng constitutional succession matapos magkaroon ng withdrawal of support ang militar. Pero posibilidad pa rin yun, yung Angie Reyes formula. Okay. Well, Or yung GMA hindi natin doctrine. alam kung anong mangyayari. Pwede din naman talaga maulit ang 1986, di ba? Na taong bayan talaga ang magdedeklara na tama na, sobra na. Pero ako hindi po ako naniniwala dun sa nangyaring yun eh. Ang nangyari po talaga dun, bumitiw sa suporta si JPE at saka sa Fidel Ramos. Hindi raw siya naniniwala, pero siya daw ay former human rights lawyer. Sinabi niya kay Duterte before, wag niyo iboboto yan, mamamatay tao yan. Sabi niya kay Digong. Hindi raw naniniwala. At pinaligiran lang ng taong bayan dahil Diyos nagbigay ko. ng order ang Marcos Jr. na talagang bombahin sila. At hindi nangyari yon dahil nagprotekta ang militar, ang taong bayan sa militar. Pero mula po talaga noong 1986 na binigyan natin ng papel ang militar, nandyan na po talaga yung posibilidad na militar ang gagana. Anong gusto ko? Ang gusto ko po sana, gawin ni PBBM ang pinakamabuti, magpahinga panandalian, kung talaga siya ay mayroong addiction sa pinagbabawal na gamot, magparehab, at hindi naman siya magbibitiw bilang presidente. Hayaan lang niyang maging acting president si BP Sara habang siya ay nagpaparehab kung totoo na meron siyang addiction. Pero ngayon kasi napakahirap isipin na hindi totoo yan. Kasi meron ng video na na-authenticate na, meron pang eyewitness. Sino nag-authenticate? Credible ba yung nag-authenticate, number one? Fake nga yung video nyo eh. At kahit original yan, sasabihin ko sa inyo, scripted yung video. Kahit hindi siya fake, kaso fake eh. Oo. Tapos, i-mention niya si Witness account. eyewitness So, sa account akin, ni Bina. Sino ang pangalan nun? Yung Kati? Yung Kati? Oo. Banag ba yun? Binag. Oo. Eyewitness daw. Merong 150 na USB. Asan yung USB? Lang yan. Kayo, nakakadalawa na kayo. May PIDEA leaks. Nakakatatlo na pala. May PIDEA leaks na kayo. Meron pa kayong peking video. Tapos meron pa kayong peking eyewitness. Oh. Tapos nagpapanik kayo dun sa sa isang Jimmy Guban. Panik kayong lahat. Panic at the disco. Panik kayong lahat dun eh. Wawa naman. magpapatawag naman ang mga Pilipino kung siya ay talagang aamin at sasabihin na gusto ko ng pangalawang pagkakataon. Bagay, hindi ng pangalawang pagkakataon yun. Napakadami ng pagkakataon ang binigay natin sa Marcos. Pero mas gusto ko pa rin po yan. Bakit? Kasi yan po ay magiging constitutional pa rin. At siguro naman, kapag ang BP Sara maging acting president, magtitino rin ng Kongreso. Dahil meron namang political will si Inday Sara na sabihin, hoy, tigil nyo na yung mga kalokohan ninyo. Ha? Lalong-lalo na sa Kongreso. Otherwise, bubuwagin ko kayo dahil meron naman akong kapangyarihan na buwagin kayo. Ha? Ha? Ano? Kailan nagkaroon ng kapangyarihan ng presidente? Quote-unquote, sabihin na natin maging presidente si Sara. Kailan nagkaroon ng kapangyarihan ng presidente na buwagin ang legislative? Serious? Sinabi, Torny naman. Professor ka ng constitutional law. Kailan pa nagkaroon ng kapangyarihan ng presidente na buwagin ang executive, ang legislative? Balik tayo sa magdi-declare ng martial law? And even then, 2 linggo lang yun. Subject to congressional approval. Grabe oh. Tama ba yung narinig ko na yun? President, magtitino rin ng Kongreso. Dahil meron namang political will si Inday Sara na sabihin, hoy, tigil nyo na yung mga kalokohan ninyo. Ha? Lalong-lalo na sa Kongreso. Otherwise, bubuwagin ko kayo dahil meron naman akong kapangyarihan na buwagin kayo. Ha? Saan banda? Baka nakalimot lang si Baka sa sobrang excited niya na maging presidente si Sara, nakalimutan niya na merong tinatawag na separation of powers. Or, yun nga, yung political settlement. Kaya lang, malabo po ngayon yung political settlement kasi ang anyo ng politika ayaw talaga mag-share.
di ba? Wala namang problema ng unit team. Bakit nawarak? Dahil nga nagkaroon ng ambisyon ng ilang mga tao na malapit sa administrasyon. Kaya napakaagang isinisira itong si VP Sara. Well, I wish na meron talaga akong crystal ball. Pwede rin naman na as is where is. Ang hirap sa as is where is, parang wala tayong pinupuntahan. Up. Fake news. A- na ang rating natin sa credit, di ba? According to Japan, sa ito? Ano bang credit? Rating agency 'yun? Sa Japan Kaka-announce lang. Tapos, ang ating economy is growing at 6.3%. GDP, ang poverty rate natin ay mababa. Oo, mababa ang ating poverty rate, mataas ang ating employment rate. Tapos, kahit pumapalya sa mga numero paminsan-minsan ng NEDA, dahil sa 64 pesos, pero mukhang hindi updated to si Torny. Mukhang sa sobrang galit at gigil nito ni Torny sa Marcos administration, nakakalimutan niya na maganda ang ating economy. Oo, maganda. Maganda ang ating economy. Oo. At kahit meron tayong utang na dahil ang kalahati ng utang na yon ay dahil kay Digonggong at hindi natin alam kung saan dinalan Digonggong kasi less than 1 trillion lang naman ang ginamit para sa pandemic response. Unti-unti nang nababayaran 'yan. Oo. At ang ating, if I'm not mistaken, bumaba na stable ang ating debt to GDP ratio at 60%. Oo, hindi na tumataas. At pababa na siya ngayon, hindi na siya pataas. So, nagiging stable na yung ating economy matapos ang pambabalahura ni Digonggong ng 6 na taon. Ngayon, umaayos na ang economy natin dahil kay PBBM. So, mukhang hindi ka updated, Torny. Mukhang hindi updated. Oo. So, okay lang naman yun kung sa sobrang galit mo, ayaw mo magpa-update. Hindi nalulutas sa mga problema, hindi tayo nakakapag-move on, hindi natin alam kung ano talagang tunay estado ng pag-iisip ng presidente. No? Dahil walang pagsisinungaling at walang pag-aamin doon sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Walang pagsisinungaling? Hindi tayo makaka-move on talaga. Kung walang pagsisinungaling, o di maganda, di ba? Kasi di naman talaga nagda-drugs kayo lang naman nag-a-assume. Pero may sigurado tayo, protector ng drug lord. Meron tayong sigurado, nagda-drugs. Si Digong. Sure. So yun na ngayon ang bagong nila, no? Yun na yung bagong drama nila ngayon, no? Sa kabilang kubol. As usual, Marcos addict. Tapos, wala pang bago pala. Oo. Pero nahuli natin, mga kotsero, na mukhang practice na yung tongpats hindi pa tongpats, yung SOP na 10% nung panahon ng Duterte administration kasi sinabi ni Harry Roque, dati daw 10% lang, ngayon 50% na. Oh, grabe naman yun. So, uso na pala yun ng panahon ni Digong. Akala ko ba anti-corruption? Kaso nga lang. Diba? Tapos ano pa? Kumpirmado, ano pa mga na-confirm natin? Na hanggang ngayon, nagpapaka-uto-uto pa rin sila dun sa idea. Authenticated video na hindi naman natin alam kung sino nag-authenticate. Yung eyewitness daw na may 150 na USB pero hindi naman natin alam kung saan ang galing. So, pero kumbinsido pa rin daw sila. Totoo daw yun. Pero bahala sila. Kung gusto na utuin ng mga sarili na, wala naman problema. Bahala sila dun. Problema na nila yun. Pero mga kotsero, tayong mga independent at mga marunong mag-isip. Hindi basta-basta kaagad sa mga ganyan. Without proof and without proper, not justification, but without proof na lang. Yun na lang, mas magandang pakinggan, no? Without proof. Huwag niyo rin kalimutan na darating na ang ICC. Sabi, lalabas na raw ang warrant of arrest sa September, so baka kaya kinakarir nila ang paninira sa administrasyon, no? Para makakuha ng critical mass. Kaso mali, hindi sila makakuha ng critical mass. Walang mass na sumasama sa kanila. Walang masang sumasama sa kanila.
So, malabo yung gusto nilang mangyari. Kaya nyo, di ba, laban, di ba? Hanggat kaya nyo. Pero ang akin, mga kotsero, walang problema yan kasi habang sila ay nabibisto na sinungaling, lalo ring nababawasan ang suporta sa kanila. Okay na yun. At ayun, mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Subscribe na rin kayo sa aking bagong channel, Coach Jared Reacts. Reacts as in with an X. Reacts. Ayan. At follow niyo rin po ating Facebook page, Jared Pulido, para lagi po kayong updated sa mga schedule ng ating live stream. And I'll see you in our next live stream, guys. Okay, God bless and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?